Maraming naniniwala na mamamatay si Sendo dahil napakaraming pagkakapareho niya kay Joe Yabuki, ang bida ng klasikong boxing manga na Ashita no Joe. Ang disenyo ng karakter ni Sendo, ang mga batang humahanga sa kanya sa kanilang lugar, ang kanyang wild at agresibong estilo ng pakikipagsuntukan, at ang hindi niya pagsuko kahit bumibigay na ang katawan. Lahat ito ay kahawig ng estilo ng bida noong 1960s. Sa Ashita no Joe, ang pagkamatay ng bida ay simbolo ng pagsunog hanggang maging puting abo. Isang pagpili na ibigay ang lahat sa isang matinding sandali, kahit kapalit ang sariling buhay. Pero ang Hajime no Ippo ay may ibang direksyon ng kwento. Totoo, maraming beses nang nagbigay pugay si Morikawa sa Ashita no Joe, at may mga interpretasyon pa nga na nasa iisang fictional universe sila. Pero ang layunin ng paglalakbay ni Ippo ay hindi ang sirain ang sarili, kundi ang maabot ang mas mataas na bersyon ng kanyang pagkatao. Isa sa pinakamalakas na dahilan kung bakit malabong mamatay si Sendo ay wala siyang mga warning signs na meron si Joe Yabuki sa huling bahagi ng kanyang kwento. Sa Ashita no Joe, unti-unting nasira ang katawan ng bida. Nakaranas siya ng matinding epekto ng suntok sa ulo or punch-drunk syndrome, hirap sa pag-manage ng timbang, at madalas lumaban sa weight class na hindi natural para sa kanya. Si Sendo naman ay nasa peak ng kanyang pisikal na kondisyon. Lumalaban siya sa tamang weight class para sa kanya. Wala siyang malinaw na sinyalis ng punch-drunk syndrome at may matibay siyang support system, tulad ng kanyang lola at guro na nagpapaalala sa kanya na may buhay siya sa labas ng ring. Sa madaling salita, kung pagbabasehan ang direksyon ng kwento at ang kondisyon ng karakter, mas mukhang ang laban na ito ay tungkol sa paglago at pagkatuto, hindi sa trahedyang kamatayan. Kung sakaling mamatay si Sendo ng walang malalim at matagal na pisikal na build-up tulad ng nangyari kay Joe, masisira nito ang internal logic ng manga na kilala sa mabagal at mahabang pagbuo ng mga story arc nito. At kahit na si Ricardo Martinez ay kilala bilang isang career ender, ipinapakita ng kanyang kasaysayan na mas winawasak niya ang espiritu o teknikal na kumpiyansa ng isang boksingero, hindi ang mismong buhay nito. Si Ricardo Martinez ang perpektong kabaligtaran ni Sendo at Ippo dahil siya rin ay naghahanap ng sagot sa tanong kung ano nga ba ang tunay na kahulugan ng lakas. Mas magiging epektibong dahilan para sa pagbabalik ni Ippo ang isang knockdown laban kay Ricardo kaysa sa isang libing dahil magbibigay ito ng konkretong taktikal na direksyon kung paano siya maaaring talunin. Kung sakaling mamatay si Sendo sa loob ng ring, mas malaki ang posibilidad na makita ni Ippo ang kanyang pagre-retiro bilang tama at moral na desisyon. Nagretiro si Ippo dahil natakot siya sa maaaring maging epekto ng isang posibleng permanenteng pinsala sa kanyang ina at kay Kumi. Ang pagkamatay ng isang kaibigan ay hindi magiging inspirasyon para sa kanya na mas lalong lumakas ang suntok. Sa halip, magsisilbi itong masakit na pagpapatunay sa kinatatakutan ng kanyang pamilya. Hindi kailanman pumasok si Ippo sa isang laban na may layuning saktan ang kanyang kalaban dahil sa galit o masamang intensyon. Upang maintindihan kung bakit mas maganda sa kwento ang pagbabalik na hindi nakabase sa paghihigante, maaari nating tingnan ang totoong kasaysayan ng mga comeback sa boxing. Ang pinaka-celebrated na comeback sa kasaysayan ay kay George Foreman, na nagretiro ng 10 taon bago bumalik at naging pinakamatandang heavyweight champion sa mundo. Ang unang bahagi ng kanyang karera ay nakilala dahil sa galit at pananakot, katulad ng mga halimaw na tinutukoy ni Takamura. Ngunit ang kanyang ikalawang karera ay nakilala naman dahil sa kagalakan, pagpipigil at bagong estratehiya. Nagbago siya mula sa isang mabagsik at padalos-dalos na slugger tungo sa isang teknikal na maestro ng cross guard, gamit ang kanyang karanasan upang unti-unting mapagod at maubos ang mas batang mga kalaban. Ang pagbabalik ni Ippo ay tungkol sa pinalakas na pag-unawa sa boxing at sa pagiging isang matalinong veterano na lumalaban dahil sa wakas ay naunawaan niya na ang tunay na sagot
ay hindi lamang nasa destinasyon, kundi nasa mismong paglalakbay. Bago tayo magtapos ay shoutout muna sa ating mga viewers. Patuloy lang pong mag-comment at naitsansang maisama. Sa susunod na video, please like, share, and subscribe. Take care po and God bless. Also, dagdag trivia, ang white ash scene ni Joe Yabuki ay na mild reference na noon sa unang laban nila Ipo at Sendo sa Rookie King Tournament.